Hindi lang panghaharang sa dagat, dumarami rin umano ang insidente ng pangjajam sa mga electronic at communication equipment sa mga barko ng Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Sabi po ng Coast Guard, tumutugma sa mga oras na dinedeklara ng China na naitaboy nila ang barko ng Pilipinas sa mga oras na nawawala ang automatic identification system. Nakatutok si Chino Gaston. Tuwing may mission raw ang AFP Western Command at Philippine Coast Guard papunta kay Yungin Shoal, nakararanas sila ng pangjajam at interference ng kanilang electronic at communication equipment. Ayaw pangalanan ng Philippine Navy kung anong bansa at kung saan nagmumula ang mga pakikialam na ito. Pero ang Chinese Coast Guard at ang kanilang fishing militia lang ang nangaharang at nanggigipit ng resupply at escort ships ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ganun pa man, hindi raw ito nakakaapekto sa operasyong hatiran ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. It has been going on for the past 3 or 4 years. They have noticed an increase in cyber interference, electronic interference, maybe jamming, and this usually happens or are noted during preparation stages for RORE missions. Kahapon ibinunyag ng Philippine Coast Guard na ginajam ng China ang mga automatic identification system ng mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Every time the AIS signal of our government vessels ay nawawala, ito rin yung tumatama sa almost same hour, no, na i-declare ng China na they were successful in driving us away. So what they're doing is they are jamming our AIS signal para hindi rin mahahanap ng any other commercially capable, no, ng mag-monitor ng AIS para it coincides with their narrative na napaalis nila ang Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at Baho de Masinloc, tuloy ang mga maritime domain awareness flights o pagpapatrolya ng AFP Northern Luzon Command sa tuktok na bahagi ng bansa. Kahapon, inikot ng Philippine Air Force C-295 aircraft ang mga isla ng Itbayat at iba pang isla ng Babuyan Island Group sa Batanes. Wala naman daw nakitang dayuhang mga barko sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Bukod sa pangaharang sa dagat, may mga pag-atake rin daw online sa PCG. Nahak kahapon ng kanilang official Facebook page kung saan nag-post ng clips ng mga pelikula at TV show. Sabi ng PCG, sinubukan nilang tanggalin ang mga video pero nakatanggap sila ng forced switch account notification. Patuloy raw nilang sinisikap na mabawi ang access sa page sa pakikipagtulungan sa Meta na may-ari ng Facebook. Sa inisyal na investigasyon, posible raw na nagka-security breach dahil sa malware o malicious software. Nitong nakaraang linggo lang, nahack din ng X-account ng PCG pero kalaunay nabawi nila ito. Hindi patukoy kung sino ang nasa likod nito. Sinabi rin ng AFP na halos walang tigil din ang cyber attack sa AFP na sa ngayon kaya pa naman daw ma-detect at mapigilan. Pero hindi na sila nagbigay ng karagdagang detalye kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.